Good day mga pare! For today's tutorial, I will teach you kung paano mag-structure at mag-setup ng inyong project gamit ang NodeJS and ExpressJS para sa gagawin mong REST API. If ready ka na, let's code pare! For today's tutorial, I'll explain to you guys kung paano ako mag-structure ng aking Node.js and Express program para gumawa ng REST API. So, i-discuss muna natin ngayon yung mga definition ng Node.js, Express, and REST API. So, ano nga ba yung Node.js? Node.js is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine. So, saan nga ba ginagamit to? So, it's mainly used for server-side application, chatbots or mga chat applications like Messenger, and also for data streaming. Ang Express Web Framework naman is a minimal and flexible Node web application framework. So, it allows us to set different routings based on HTTP methods such as get, post, put, and delete. So, ito yung Express, yung nagbibigay sa atin ng way para ma-define natin yung mga application URL endpoint natin. While yung REST API, it's commonly used for creative or interactive applications that use web services. So, ito yung mga, it allows our application to communicate with each other seamlessly. Let's dive in sa mas detailed explanation kung ano ba talaga ang REST API at paano siya nag-work. Okay, let's have an example using a restaurant. So, for example, gusto mo kumain ng ramen. Ang una mong gagawin is mag-check ng menu at hanapin mo yung bestseller nila. Pangalawa, next thing na gagawin mo is to ask the waiter kung ano yung order mo na napili. Pangatlo, isusulat ng waiter yung mismong order niya sa isang papel, let's say ramen. Then, i-make sure niya na available yun sa store nila. After nun, pupunta sa kitchen at sasabihin sa head chef na may order ng ramen. Example, tonkotsu shoyu ramen. After a couple of minutes, tatawagin ni chef si waiter para ma-i-advise na ready na yung order na ramen at pwede nang iserve sa customer. Then yung waiter, kukunin niya yung ramen at ibibigay yun sa'yo. After nun, na-kompleto na yung buong process. Sa technical term, if i-apply natin yung process ng REST API, ikaw as a customer ang magsasend ng data sa API, which is our waiter. Si waiter as an API, ang taga-receive, validate ng mga information na binabato mo. And kitchen or yung our chef is our database na nakalagay lahat ng information na kailangan natin. Sa madaling salita, si waiter act as our middleman para makakonect tayo sa kitchen at makuha yung data natin. I hope na-explain ko sa inyo ng ayos kahit papaano. The real question is, ano nga ba ang better structure para sa ating Node.js and Express project? Common question yan ng mga beginners or kahit mga intermediate programmers na nag-start gumawa ng Express projects. Obviously, there's no right or wrong way to do it as long as you separate your business logic by layers. So, let's dive in na sa codings kung paano nga ba ako mag-structure ng aking Node.js project. So, I will be using Yarn. Mas mabilis kasi siya compare sa NPM pagdating sa installation. So, let's type in yarn init. Itong part na to may mga sasagutan ka lang para sa package.json na file. So, let's type Node Express API. Tingin ko. Type natin yung version, so which is 1.0.0 by default.
Ilagay tayong description sa better structure for Node Express API. Siyempre, by Let's Code Pare. Next dito yung entry point. So, gawin natin server.js instead na index.js. After that, repository, skip natin. Author, syempre, Let's Code Pare. After this one, sa license, skip din natin. And then, meron na tayong package.json by default. So, for the basic structure, gagawa tayo ng src folder. So, make dir src. So, which resides all our codes. After that, mag-create na ako ng mga folders like config sa loob ng src. So, pasok tayo sa src folder natin. Create tayo ng make dir config, then components, database, helpers, loaders, and services. So, explain natin yan lahat isa-isa kung para saan yung mga folder na yun. So, ngayon meron na tayong ganito. Okay, so meron na tayong ganitong structure. So, para sa config directory, dito yung mga nilalagay yung mga configuration files such as global variables, loggers, tsaka yung mga permissions. So, mag-create tayo ng files para sa config directory natin na normally na ginagamit ko. So, we have global.ts, logger.ts, or morgan.ts. Nga pala, yung .ts na extension, it's a Typescript. So, para lang clear tayo dun. Dito sa config directory natin, meron tayong global file na kung saan nakalagay yung lahat ng mga variables natin that we can use globally sa buong system natin. While itong logger and morgan, ginagamit ko lang to para sa mga logs, pag-create ng logs, para madali ko matrack. So, normally ang gamit ko na plugins para dun is yung Morgan tsaka Winston. So, later on, i-discuss din natin yan. Dito naman sa components, dito nakalagay yung mga folder ko na by features. For example, users. So, nandun yung controller, nandun yung routes at service niya para sa user lang na yun. So, kung gagawa ako, for example, ng blog, mag-create ako ng folder ko na blog sa loob ng components. So, create tayo ng user na folder para dun. So, type lang natin yung is make dir src components. Then, gusto natin i-create na folder which is user and blog. So, tips lang. Kung gusto nyo mag-create ng folder nyo, multiple, in one line, sa same folder na yon, gamit lang kayo ng curly braces na ganito. At automatic na i-create, kagaya nakikita nyo nga sa screen natin. Sunod naman natin yung pag-create ng mga controller, service, at route sa loob ng user natin. So, type lang natin touch src, components, user, curly braces ulit para makapag-create tayo ng multiple files. So, user.controller.ts, comma, and then user.route.ts, and user.service.ts. So, ito lang yung mga files ko na madalas na nakikreate para dito sa components ko na to. Same thing din sa blog na gagawin natin. So, touch src components, blog, same kagaya nun sa user, blog.controller.ts, blog.route.ts, blog.service.ts. Ganyan lang ng madalas palagi yung mga nakikreate kong files para dyan sa mga components. So, the more na nagdadagdag ka ng components, create ka lang ng folder dun. Same na scenario lang, same files lang yung gagawin mo. Dito naman tayo sa database. Dito nakalagay yung mga models, repositories, and migration files mo. Ngayon, i-setup naman natin yung database folder natin. So, mag-create tayo ng bagong folder sa loob ng database. So, src database. Ang ilalagay natin dito is models, and repositories.
Dito naman sa model, dito nakalagay yung logical design and structure ng database mo. So kung meron kang table na user, dito mo ilalagay yung mga fields kung paano mo sila ma-access. For example, first name, username, last name. So sa NodeJS, madalas kong ginagamit yung SQLize or yung type ORM pag-handle ko ng model ko na file. So, pwede rin naman mongoose. So, depende kung paano nyo siya gagamitin. Dito naman sa repositories, dito naka-encapsulate yung mga logic required to access the model data. Isa rin sa nagustuhan ko sa repositories in case na gusto namin baguhin yung current na database connection namin. For example, for MySQL to Postgre, ang babaguhin ko lang is yung model itself. Pero yung repository na ginagamit ng mga controllers or sa test units ko, no need ko nang baguhin, it will work as is. Kasi yung model na yun, nakakonect sa mismong repository which is ginagamit natin globally. Create naman natin ngayon yung mga models natin. So, for the models, touch, src, database, then models, so bracket, curly braces ulit, then blog.ts, and user.ts. So, same lang din para sa repositories natin. Lagi lang natin siyang i-append yung pangalan, then repository, para hindi tayo malito once na naka-open sila parehas. So, blog repository, and user repository. Dito naman sa helpers na folder natin, dito nakalagay mga methods for hashing or yung mga using your own custom function or utility. Dito naman sa loaders, dito ko nilalagay yung mga files na gusto ko mag-load before our application bootstrap. So, for example, we want to make sure na connected tayo sa database at lahat ng mga modules natin are loaded before our app started. Para wala tayong magiging problema. So, ngayon create tayo ng loaders file natin. So, ang mga ilalagay ko dito is app.ts, then index.ts, route.ts. So, ito yung mga files na mga mainly na gusto kong ma-load before mag-start yung mismo application natin. Dun sa app.ts natin, dun natin ilalagay yung pag-setup ng mismong Express application natin. So, doon nakalagay yung mga middleware na gagamitin. Let's say, mga security. Let's say, para sa cross-origin resource. Doon din natin tatawagin yung mismong routes natin. Dito naman sa services, dito nakalagay yung sending ng mail or pag-connect sa external services or API na gagamitin natin globally. For example, create tayo ngayon ng file na for mail. So, touch, src services, mail.ts. So, ngayon, dito natin lalagay yung connection natin sa external mail services na gagamitin natin. Then, lastly, create tayo ng server.ts na file kung saan siya yung pinaka-root file natin na tatawagin para ma-run yung mismong application. So, ayan. Na-complete na natin yung folder structure na ginagamit ko para sa pag-create ng isang Node Express application. I hope nakatulong ang video na ito as guide para sa pag-create nyo ng folder structure ng inyong Node Express API. In my next tutorial, gagamitin natin itong structure na ito para gumawa ng isang screen capture API. Gagamit rin tayo ng React.js para sa ating front-end application. See you mga pare! Cheers!